Para maibsan ang kalungkutan ni Lucy ay masayang nagsabi si Yuffie na mayroon daw siyang ipapakita dito. Kaagad naman nagtanong si Lucy kung ano daw ba iyon. Mabilis naman na tinanggal ni Yuffie ang takip sa nasabing bagay. Pinagmalaki nito ang kanyang imbensyon na tila isang pakpak ng paniki na may dalawang rocket sa gitna nito. Namangha naman na nagtanong si Lucy kung ano daw ba ang bagay na iyan. Mabilis din naman isinuot ni Yuffie ang kanyang imbensyon at masaya na pinaliwanag na ang tawag daw sa bagay na ito ay Powerpuff Freak, kaya daw ng bagay na ito na magkaroon ng pagkakataon na makalipad ang isang tao habang suot ito. Sa narinig ni Lucy ay labis itong namangha sa mga kakayahan ng bagay na iyan. Subalit bigla naman binawi ni Yuffie ang excitement ni Lucy dahil teorya niya palang daw iyon sabay kamot sa kanyang ulo. Bigla na din itong naging masaya dahil balang araw daw ay gagawa siya ng isang aircraft na pwedeng lumipad patungo sa Oli Empire. Masaya naman na binigyan ng pagsuporta ni Lucy ang nangangarap nitong kaibigan. Samantala biglang may isang kalbo na duwende ang biglang dumating at kinutya niya sa Yuffie, na sa taglay daw nitong kakayahan sa pa-craft ng bagay ay kahit 100 taon pa ang lumipas ay hindi ito makakagawa ng isang aircraft. Ang nilalang na ito ay si Li na siyang tatay din ni Yuffie. Sa sinabi ni Li ay nagalit si Yuffie dahil ang kanyang aircraft at mayroon ng improvement, at balang araw ang at magtatagumpay din siya. Hindi naman pinansin ng kanyang tatay ang galit na si Yuffie dahil masaya itong iniabot ang isang tasa ng kape kay Lucy. Ilang sandali pa ay muli nitong inaasar si Yuffie na sa susunod daw ay huwag na daw itong muling aakyat sa bubungan para subukan ang mga gawa nito, dahil nag-aalala pati ang kanyang Auntie Ruth sa naging pinsala nito. Napikan naman si Yuffie at inis itong nagsabi sa kanyang tatay na talagang hindi niya na daw ito gagawin pa. Si Lucy naman ay naging malungkot muli ito dahil sa nakikita niyang naglambingan na mag-ama. Nagsabi pa ito na sana maging maayos na ang kalagayan ng kanyang tatay sa gamot na ipinadala sa kanya ni Louis Fang. Samantala biglang dumating si Jones sa may pintuan at malungkot ito na nakatingin kay Lucy. Nakita naman ni Lucy ang pagdating ni Jones, kaya tumayo itong nag-aalala at nagtanong kung ano na daw balita patungkol sa kanyang tatay. Madilim naman ang mukha ni Jones at sinabi kay Lucy na wala na daw ang hari, patay na daw ito. Sa narinig ni Lucy ay nanlaki ang mata nito sa sobrang gulat at hindi ito makagalaw sa kalungkutan nitong nadarama. Hindi ito makapaniwala kung paano daw ito nangyari. Pinaliwanag naman ni Jones na ang unang prinsipe daw ang may gawa sa pagpatay sa hari ayon sa isang kawal nito. At ang ikalawang prinsipe naman ay umalis na din sa capital city dahil nasakop na ng unang prinsipe ang buong lungsod. Sa narinig ni Lucy ay tuluyan ng umagos ang luha nito at nagsabi kung mahalaga daw ba ang trono na yan kesa sa pamilya. Kaagad naman dinamaya ni Jones ang kalungkutan ng prinsesa at pinayuhan niya ito na kailangan na nilang lumisan sa lungsod na ito dahil pinaghahanap na din siya ng mga kawal ng unang prinsipe. Naging seryoso bigla ang kanina malungkot na si Lucy at inutusan niya si Jones na magtungo sila sa Ziyang City. Kaagad naman nag-alala si Jones kung bakit sa Ziyang City. Maangas naman na nagsabi si Lucy na wala na siyang ibang pagkakatiwalaan kundi si Louis Fang dahil pinagkakatiwalaan din ito ng kanyang mga kaibigan. At sana ay matulungan sila nito. Sumang-ayon naman si Jones sa nais ni Lucy, at patungkol naman daw kay Catherine ay mayroon siyang nabalitaan sa paglalakad niya sa kalye. Nag-aalala naman na nagtanong si Lucy kung ano daw ang nangyari kay Catherine. Sinabi ni Jones na may balak daw ipaasawa si Catherine sa unang prinsipe. Dahil dito ay malakas na sumigaw si Lucy na kung tunay daw ba na ipaasawa si Catherine sa kanyang bastardo na kapatid. Maya-maya pa ay kaagad nang aalis si Lucy para hadlangan nito ang magiging kasal ng dalawa. Ngunit hinarangan siya ni Jones dahil puno daw ng gwardiya ang buong paligid ng kastilyo ng duke. Nag-aalala naman na nagtanong si Lucy kung ano na daw balita sa mga tao ng Ziyang City. Dahil nagsabi si Louis Fang na tutulong daw ito kung sakaling magkaroon dito ng aberya. Ang kwento ay napunta naman sa kastilyo ni na Catherine. Isang kasambahay ang may dalang pagkain at nakikiusap ito kay Catherine na kumain na daw muna ito, sabi ng duke. Ngunit inis na nagsabi si Catherine na wala daw siyang gana kumain. Nag-aalala naman ang kasambahay na nagsabi na baka pag-alitan daw muli ito ng duke. Sumagot naman si Catherine na wala daw siyang pake dito, dahil isa lamang daw siyang bagay na pwedeng ipamigay na kahit na sino. Sa narinig ng kasambahay ay nagbuntong hininga ito dahil hindi niya talaga ito mapipilit.
Subalit bago ito umalis ay nagpahayag ito na ang pagkain pa naman sana na kanyang dala ngayon ay pagkain mula sa Ziyang City. Sa narinig ni Catherine ay tila nabuhayan ito at nanlaki ang mga mata nito. Ilang sandali pa ay bumangon ito at nagsabi sa kasambahay kung tunay daw ba ang kanyang narinig na isang pagkain na katulad sa Ziyang City. Lumingon naman ang kasambahay at sumang-ayon ito. Pinaliwanag nito na may isang chef na nag-aral daw siya sa mga pagkain doon sa lungsod ng Ziyang City at ipinabibigay itong pagkain sa iyo. Namumula naman na nagsabi si Catherine na ilagay na lang daw muna dyan at mamaya niya na daw ito kakainin. Sa narinig ng kasambahay ay masaya ito at nagmamadali itong sumunod sa utos ni Catherine. Pagkalapag ay bahagyang nagkunwari si Catherine na medyo irritable ito, ngunit nakatingin ito sa pagkain na nakahanda para sa kanya. Pagkaalis ng kasambahay ay masaya nang nilapitan ni Catherine ang pagkain, pero bigla na din itong naghinala dahil ang pagkaalam niya ay ayaw mailantad ni Louis Feng ang patungkol sa mga bagay na gawa sa Ziyang City gaya ng mga pagkain at mga ilang mahahalagang bagay. Ngunit habang hinalukay niya ang pagkain ay may kakaibang bagay na naruroon sa pagkain. Isa pala itong sulat at kaagad din naman binasa ni Catherine. Nakasaad dito na huwag daw itong mag-alala at panatilihin maghintay sa kanya, ang nakalagda ay si Louis Feng. Sa nabasa nito ay namumula ito sa kilig dahil gumagawa daw ng paraan si Louis Feng, at ang isang sulat naman daw ay para ito kay Lucy at kailangan niya itong isama muli sa pagkain. Matapos niya itong gawin ay ngumiti ito nang may pag-asa sa kanyang pagmumukha. Nagsabi pa ito sa kanyang isipan na bukod tangi lang daw si Louis Feng ang makakaisip sa ganitong paraan sa mundong ito. Sa sobrang kilig nito ay muli itong damapa sa kanyang hig-on at nagsabi na kung ano daw kaya ang dahilan ni Louis Feng kung bakit siya ililigtas nito. Habang tinamaan na paibig si Catherine ay namumula itong nagsabi sa kanyang isipan na kung personal daw kaya napupunta dito si Louis Feng para iligtas siya. Pero sa tingin niya daw ay hindi dahil napakamapanganib ng sitwasyon, ngunit nais niya na daw ito makita sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa ay muling bumalik ang kasambahay at nagtanong kay Catherine kung nagustuhan daw ba nito ang pagkain na katulad sa pagkain ng Ziyang City. Lumabas naman si Catherine dala nito ang pagkain, sinabi niya sa kasambahay na kunin na daw nito ang pagkain at ayaw niya daw itong kainin. Nagtaka naman na tinanggap ng kasambahay ang pagkain. Muli pang nagsabi si Catherine na wala pa daw siyang gana kumain, na malungkot naman na sumang-ayon ang kasambahay sa sinabi ni Catherine. Samantala nang makarating sa kusina ang kasambahay ay nasalubong nito ang tagaluto, nagtanong ito kung hindi pa rin daw ba kinain ni Miss Catherine ang luto na gaya ng pagkain sa Ziyang City. Malungkot naman na tumugon ang kasambahay ng oo. Kinuha naman ng chef ang pagkain at iniabot ito sa bagong taga-silbi, at kaagad din naman itong tinanggap. Nagbuntong hininga naman ang nasabing bata at nagsabi na hindi daw ba muling kumain ang kanyang madam. Malungkot pa ito dahil hindi man lang daw nabawasan ang pagkain. Sumang-ayon naman ang chef sa sinabi nito, kaya inutusan niya ito na ilagay na lang daw ang pagkain sa pagkaing baboy at dalhin na daw ito sa labas, na kaagad din naman sinang-ayunan ng bata. Maya-maya pa ay lumabas na ang bata dala ang isang timba ng pagkaing baboy. Habang naglalakad ito ay may isang pulubi sa tabi ng daan na tila na mamaalimos ito. Ang isang sulat ay kaagad hinagis ng bata patungo sa lagayan ng matanda at tumingin ng seryoso ang nasabing pulubi. Ilang sandali pa ay kaagad nang tumayo ang pulubi at mabilis na din itong umalis. Lumipas ang mga ilang minuto napunta naman ang eksena sa bahay kung saan naruroon si Lucy. Habang tahimik ang dalawa sa isang silid ay may biglang kumatok sa bintana. Dahil dito ay napukaw ang katahimikan at pasiga na nagtanong si Jones kung sino daw ang nasa labas. Sumagot naman ang isang anino na sa labas na may sulat daw si Miss Lucy at galing ito kay Miss Catherine. Naging alerto naman muli si Jones at nakahanda na itong depensahan ng prinsesa, subalit muling nagsalita ang nasa labas ng bintana na kung nais daw nilang magpadala ng mga sulat ay kailangan lang nila ilagay sa number 3 na puno sa loob ng Central Park bukas ng tanghali. Kasabay nito ay isang bagay naman ang inilapag ng nilalang sa gilid ng bintana ni na Lucy. Kaagad naman binuksan ni Lucy ang bintana at kinuha ang bagay na nilapag ng matanda. Nagsabi pa ito na tunay na magkakausap daw sila ni Catherine. Ngunit hindi na pinansin ng matanda at kaagad na itong tumalikod para umalis.
Sa labas ng bahay ay nagsabi si Lucy kung paano daw nagawa ito ni Louis Feng dahil batid niya naman na halos lahat ng puwersa nito ay nasa lungsod ng Ziyang City. Samantala sa kabilang dako ay ang kwento na punta sa Somalia City. Sa labas ng lungsod na ito ay naruroon ang ika-4 na prinsipe at nagbata na hawak na niya ngayon ang buong kanluran, kaya maghintay lang daw si Green at Lucia dahil pag mapalawak niya pa ang puwersa niya sa parteng kanlurang bahagi ay susunod niya na ang capital city. Maya-maya pa ay sinalubong na ni Count Puli ang hukbo ng ikalawang prinsipe at binati nila ito dahil matagal na daw nila itong hinihintay. Nagbuntong hininga naman ang ika-4 na prinsipe at malaki na daw ang inilagak niya dito sa kanluran, kaya nagpapasalamat ito kay Count Puli sa pagpaparami ng mga kawal para sa kanya. Masaya naman na nagsabi si Count Puli na wala daw itong anuman dahil naglilingkod daw siya para sa kanyang kamahalan. Ilang sandali pa ay makikita natin ang malaking hukbo na pumapasok sa lungsod ng Somalia City. Dahil sa malaking hukbo na ito ay natuwa si Count Puli sapagkat ngayon lang daw siya nakakita sa tanang buhay niya na ganito kadaming mga kawal. Na talagang kagilahil-alas daw itong pagmasdan, sumang-ayon naman ang prinsipe na tunay daw talaga na kagilahil-alas daw itong pagmasdan, ngunit napasabi ito sa kanyang isipan na nakamamanghaman pagmasdan ang ganito karaming mga sundalo. Pero ang kapalit naman nito ay marami din mga pagkain at salapi ang kailangan niya para matustusan ang mga pagkain ng bawat isang kawal. Nagsabi pa ito sa kanyang isipan na halos maubos na ang kanyang pera dahil sa pag-invest sa mga kawal na ito noong nakaraang taon, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para maresolba ang problemang ito. Nalungkot pa ito habang nakasakay sa kabayo dahil kung ang mga noble ay hindi makipag-ugnayan sa nais niya ay tiyak na magre-rebelde ang mga kawal sa kakulangan ng pasahod, ngunit sumagi sa kanyang isipan kung ang Ziyang City daw ba ay nasasakupan ng kanlurang bahagi ng imperyo. Nalipat naman ang eksena sa loob ng kastilyo ng Somalia City, habang kumakain ang mga tungaw sa lamesa ay nagsalita ang prinsipe kung nasaan daw si Viscount Jesse at Viscount Kun Zuan. Nagsabi naman si Count Puli na wala daw siyang balita sa dalawang iyon sa loob ng 7 hanggang 8 araw na. Pero sa kanyang palagay ay nahuli ito at nakakulong siguro sa kamay ni Louis Feng na siyang Castellia ng Ziyang City. Sa sinabi ng tungaw na Count ay nagulat ang prinsipe at hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Kaagad din naman sinabayan ang pagsinungaling ng Count na itong si Louis Feng daw ay kamakailan itong nagiging popular. Bukod pa dyan ay nagsasiguro ito ng pagkupkup ng mga orc sa lungsod nito at sa kanyang palagay ay mayroon itong kakaibang binabalak. Dagdag pa nito na kaya hindi niya ito mabigyan ng leksyon dahil batid niya na mahirap para sa mga sundalo ang may paglaban sa winter season. Kaya ngayon napatapos ang winter ay iminumungkahi niya na sakupin ang buong Ziyang City at bigyan ng leksyon ang Castellia na ito. Sa Mutseri naman ang mga reaksyon ng mga naroon sa sinabi ni Count Puli. Nagsabi ang isa na nabalitaan niya na maraming mga malalapit na Castellian ang inimbitahan nito, kaya sa kanyang palagay ay mayroon nga itong binabalak. Sa mga narinig ng prinsipe ay nagsabi ito kay Tungaw na huwag daw muna sila magpadalos-dalos, mas maigi daw ipatawag dito ang Louis Feng na iyon nang sa ganon ay makapagpaliwanag. Dagdag pa nito na usap-usapan sa capital city ang Louis Feng na iyon, kaya magagamit nila ang talento nito para sa pagpalawak ng kanilang teritoryo. Ngunit biglang sumigaw si Count Puli dahil si Jesse daw at si Kun Zuan ay wala peren tayong balita at nagpunta lang ang mga iyon para sa formula ng pabango. Sa isipan niya ay nagagalit ito ng husto dahil tila masisira ang plano niya na maipaghiganti ang kanyang mga anak sa Louis Feng na ito. Sa mga sinabi ni Count Puli ay nagsabi ang prinsipe na puntahan daw ito doon, pero kung tumanggi ito sa imbitasyon ay bigyan ng babala na sasakupan niya nagbuong lungsod gamit ang 2,000 na mga kawal. Hihirit pa sana nagtungaw dahil gusto niya na rekta ng sakupin ng lungsod, kaso nagpasya na ang prinsipe na papuntahin daw dito si Louis Feng at kailangan niya itong makita at makausap. Kaagad naman sabay-sabay na sumang-ayon ang mga kausap nito. Makalipas ang ilang mga araw ay isang barko ang naglayag sa karagatan, malakas ang pagsigaw at pagmumura ng nasa loob ng barko dahil rinig ito sa labas. Ang nilalang na nagsusumigaw sa galit ay walang iba kundi si Viscount Lee. Nagagalit ito dahil napag-utusan siya na imbitahan ang isang baron at may kasama pa siyang 100 na mga kawal. Nagalit pa ito dahil mas mataas ang posisyon niya sa baron kaya nagtaka siya sa ika-4 na prinsipe kung ano ang nasa utak nito. Pinakalma naman ng kasama nito ang galit na si Viscount Lee.
Ilang sandali pa ay may nagsabi sa labas ng kwarto na nasa pantalan na daw sila ng Ziyang City. Pagalit naman na sumang-ayon ang Tungaw sa sinabi sa kanya. Nang nakalabas na sa silid ay tumambad sa kanila ang magandang tanawin ng Ziyang City. Namangha ang mga kasamahan ni Viscount Lip dahil marami daw mga barko ang nakadaong na mas higit pa ito kumpara sa capital city. Bukod pa dyan ay may isa pang malaking barko ang naririto. At paano sila nakagawad na ganitong barko na aabot sa 50 na metro ang haba? Namangha din ang nasa likod ni Viscount Lip dahil talagang maunlad ang lungsod na ito. Hindi naman natuwa ng Tungaw na si Viscount Lip sa nakita at nagsabi ito na mapapasakamay din ang lahat ng mga ito sa ika-4 na prinsipe. Ngunit nagsabi ito sa kanyang isipan na halos daw karamihan sa barko na naririto ay barko ng merchant, kaya nagtaka siya kung magkano kaya kinikita ng lungsod na ito kada araw. Pero mayroon daw siyang naisip na gagawin. Nakangiti itong inutusan ng kanyang tauhan na kung makita nila ang Louis Feng na ito ay pahirapan nila ayon sa sinaunang patakaran. Nagulat naman ang tauhan nito dahil ang sabi sa kanila ng prinsipe ay magalang na imbitahan si Louis Feng. Dahil sa sinabi ng tauhan ay tumingin ng masamang tingin si Tungaw dahilan para sumang-ayon ang natakot nitong tauhan. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagalit ang Tungaw dahil bakit hindi pa raw sila nakadaong. Pinaliwanag naman ng tauhan na nasa line-up daw sila para makapasok sa lungsod. Dahil sa sinabi ng tauhan ay lalo pang nagalit ang Tungaw at sumigaw na sa mga sibilyan lang daw ang line-up na yan. Naguguluhan naman na muling nagpaliwanag ang tauhan na wala daw silang lugar na pwede silang dumaong ngayon. Dahil dito ay tinuro ng Tungaw ang bakante at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na doon sila dumaong. Magpapaliwanag pa sana ang tauhan, pero nagalit si Tungaw dahil wala daw maglalakas ng loob na sumuwi sa Viscount na katulad niya. Napunta naman ang eksena sa pantalan ng Ziyang City, isang sundalo ang nagsabi sa nakatataas sa kanya na mayroon daw pilit na pumasok. Nag-utos naman ang kanyang kausap na bigyan daw ito ng babala. Kaagad na sinang-ayunan ng sundalo. Ilang sandali pa ay nagbabala na ang mga sundalo ng pantalan kila Tungaw na tumigil daw sila at huwag magpatuloy sa pagdaong. Nabahala naman ang tauhan ni Viscount Lip pero nakangiti lang si Tungaw at hindi nito pinapansin ang naririnig nitong babala. Masaya pa itong inutusan ng kanyang mga tauhan na magpatuloy lang at alam niya na walang gagawin ito sa kanila. Sa ginawa ng Tungaw ay naalarma na ang mga sundalo at nagsabi ang sundalo sa kanyang kapitan na wala daw balak sumunod ang nasabing barko sa kanilang babala. Sumagot naman ang kapitan na sa pangalawang babala ay kailangan nilang ihanda ang mga crossbow, na kaagad din sinang-ayunan ng sundalo. Maya-maya pa ay nilabas na ang malalaking crossbow at naglagay na rin ng mga malalaking palaso ang mga sundalo. Kaagad din ito nakahanda sa pag-atake sa barko ni Tungaw. Nakita ito ng tauhan kaya natatakot itong tinuro sa kanyang amo ang malalaking crossbow na nakatutok sa kanilang barko. Sa nakita ng Tungaw ay lubos itong nagulat at napasigaw ito na may halong takot. Sinabi nito na mga tagasunod sila ng ika-4 na prinsipe yaong pinadala dito. Pagkatapos magsalita ng Tungaw ay hindi ito pinakinggan ng kapitan at kaagad inutusan ang mga sundalo na paputukan ang mga ito. Kaagad naman lumipad sa ere ang isang malaking paso at hindi na pinakita kung saan ito tumama. Dahil dito ay naalag ang barko dahilan para mamatla ang Tungaw sa takot. Maya-maya pa ay makikita natin ang pag-usok ng barko ni na Tungaw na halatang nabigyan ito ng pinsala. Mabilis naman pinuntahan ng mga sundalo ang mga Tungaw at kaagad tinutukan ng mga sibat ang pagmumukha nila. Ngunit lalo pang nagalit ang Tungaw dahil ano daw ang kanilang ginagawa dahil isa daw siyang noble. Hindi naman pinansin ng kapitan ang sinabi ng Tungaw bagkus ay kumuha ito ng papel at tinanong kung ano daw pangalan nito. At taga saan ito, at kung bakit ito naririto sa Ziyang City. Nagpakilala naman ng Tungaw na siya daw si Viscount Lip, taga Somalia City, at mayroon siyang isang warrant para kay Louis Feng na utos ng ika-4 na prinsipe. Hindi naman pinansin ng kapitan ang pinagsasabi ng Tungaw bagkus ay pinunit nito ang papel. Kasabay nito ay iniabot kay Tungaw at nagsabi na bayaran daw niya ang multa na 1 gold coins. Labis naman na, nagulat ang Tungaw at nagtanong kung anong multa pinagsasabi daw nito, isa daw siyang Viscount kaya hindi niya daw ito babayaran. Sa sinabi ng Tungaw ay nagdilim ang mga aura ng mga sundalo at nagsabi ang kapitan na pwede naman daw nito hindi bayaran, pero ang kapalit ay magmina ito sa kampo ng mga sundalo sa loob ng 3 buwan.
Natakot naman ang Tungaw at nagsabi na babayaran niya na lang daw ito. Samantala ang kwento ay napupunta sa loob ng lungsod, habang naglalakad ang dalawa sa malaking kalsada ay panay pa rin ang mura ni Tungaw. Nagagalit ito sa kanyang mga tauhan dahil hinayaan nila na magmulta siya at madesarmahan. Nakangiti naman ng pilit ang kanyang tauhan dahil paano daw sila makalalaban. Nakita daw ba nito ang mga sandata ng mga sundalo kumpara sa mga kutsilyo at mga espada nila? Lalo pang nagalit ang Tungaw at nagsabi kung tumatanggi na daw ba ito sa kanyang mga utos. Sumagot naman ng hindi ang tauhan nito. Dahil sa ay niyaya niya na ang kanyang tauhan na hanapin na nila si Louis Feng. Samantala napansin naman ng tauhan kung bakit daw sa gilid na daan ang mga tao naglalakad at hindi sa malaking daan na ita na nasa gitna. Mayabang naman na nagsabi si Tungaw na para siguro sa mga noble ang daan na ito. Ilang sandali pa ay may mabilis na karwahe ang rumagasa sa tagiliran ni Tungaw dahilan para tamaan ito ng bahagya. Dahil dito ay nadagdagan pa ang galit nito at sumigaw ito sa nakasakay sa karwahe na muntik na daw siya mapuruhan. Sa pagsigaw ng Tungaw ay naagaw ang pansin ni Dis at kaagad itong pinatunog ang pito. Sinabihan niya sina Tungaw na kung bakit daw ito naglalakad sa gitna ng daan ng mga sasakyan. Nais na daw ba ng mga ito magpakamatay? Bakit hindi sila naglakad sa daan para sa mga tao? Nagtaka naman ang Tungaw sa narinig nito at nagtanong kung anong klaseng daan daw ba itong nilalakaran nila. May mga nagsabi na ang nasa gitna na daan ay para sa mga karwahe at mga kabayo. Dagdag pa nito kung nais daw nila mamatay ay huwag na daw sila mandamay pa ng ibang tao. Kaagad naman kinuha ni Dis ang papel at sinabihan niya ang Tungaw na may multa ito dahil lumabag ito at naglakad sa daan ng mga karwahe. Kaya inutusan niya na bayaran ang tiket at sa sunod ay huwag na daw ito maglakad sa gitna. Habang pinagmamasdan ng Tungaw ang panibagong tiket ay hindi na may pinta ang pagmumukha nito dahil isa na naman daw tiket. Hindi daw ba nila alam na isa siyang Viscount? Ang kwento ay napunta sa kastilyo ng Ziyang City. Sa loob nito ay masayang tinatamasa nina Louis Feng ang strawberry at halatang halata sa mga pagmumukha nina Annie at Mina na nasasarapan ang mga ito sa lasa. Ilang sandali pa ay pumasok naman si Nicole at nagsabi na mayroon daw noble na nais makipag-usap kay Louis Feng. Nagtataka naman at nagtanong si Louis Feng kung sino naman daw kaya ang noble na ito. Sumagot naman si Nicole na hindi niya daw kilala. Pero nais daw nitong makipagkooperasyon sa iyo at tila may kailangan na ibang bagay. Samantala isang nilalang naman ang naghihintay at ang pangalan nito at si Baron Hana. Nagbahala naman ang tauhan nito kung makikipagkita kaya sa kanila si Louis Feng. Tila napakahirap daw nitong hajilapan. Nalungkot naman si Hana at nagsabi na kailangan nilang mailigtas ang Laterite City at si Louis Feng lang makatutulong sa kanilang problema. Dagdag pa nito na ang Blackwater City ay natulungan na ito ni Louis Feng kaya sana ay matulungan din sila nito. Nagsabi pa ito sa kanyang isipan na bukod tangilang ang Ziyang City ang mayroon asin sa parteng kanluran, kaya itong ang dahilan kung bakit siya naririto. Maya-maya pa ay napansin nitong dumating si Louis Feng at mabilis itong tumayo para magbigay galang. Kaagad naman na pinaupo ni Louis Feng ang Baron na si Hana. Subalit ay hindi ito umupo bagkus ay yumuko ito at may iniabot na isang kahon. Kasabay nito ay nagpakilala ito na siya daw si Hana ang Castellia ng Laterite City. Pinaliwanag nito na inihahandog niya daw ang token na ito at sana tanggapin niya ito. Isang matingkad na kulay asul na ng bato ang nasa kahon na tila isa itong mamahalin na bato. Nang makita ito ni Louis Feng ay namangha ito dahil masyado daw mahal ang batong ito para ibigay. Nahihiya naman si Hana at sana daw ay tanggapin daw ito ni Louis Feng. Kaagad namang nagtanong si Louis Feng sa kanyang kausap kung ano daw na kailangan nito. Hindi naman inaksaya ni Hana ang pagkakataon at nagsabi ito na kailangan daw niyang makipagkalakalan kay Louis Feng ng mga goods lalong-lalo na daw ang asin. Sa narinig ni Louis Feng ay umiling ito at nagsabi na ang nais pala nito ay negosyo. Pero may balita siya na ang Laterite City ay may problema daw na hinaharap. Ayon sa balita ay may problema daw sa mga gastusin ng lungsod, kaya bago siya pumayag sa nais nito ay kailangan niyang siguraduhin na may sapat itong gold coins na pambayad. Sa narinig ni Hana ay tila nalungkot ito dahil tama lahat ng mga sinabi ni Louis Feng. Dahil dito ay ibinalik ni Louis Feng ang binigay nito at hindi niya daw kailangan ito dahil mas kailangan daw niya ang bagay na ito.
Maya-maya pa ay tumalikod na si Louis Feng at nagsabi na bumalik na lang daw ito kung may sapat na itong pera para sa pakikipagkalakalan. Tumayo naman si Hana at pinahihinto nito si Louis Feng. Sumigaw pa ito na wala nga silang pera, pero mayroon naman silang minahan. At ang minahan na ito ay ang hinahanap nito ng matagal na panahon. Sa narinig ni Louis Feng ay nakangiti itong lumingon na tila interesado ito sa sinabi ni Baron Hana. Pinaliwanag ni Baron Hana na mayroon silang minahan ng bakal sa kanilang lungsod, at hindi nila ito kayang ubusin sa sobrang dami kahit na inumpisahan nilang magmina sa ilang dosenang taon. Sa narinig ni Louis Feng ay nagtaka ito dahil bakit hindi daw nito inalagaan ang ganyang kayamanan. Kung maaalagaan niya ito ay tita ang minahan ng bakal na iyan ang magpabilis ng paglago ng kanilang lungsod. Malumanay naman na sumagot si Hana na ginawa niya na daw ang mga ito, subalit napapagod lang siya dahil mahirap ang kanilang mga kagamitan at madalas na napinsala ang kanyang mga menero. Bukod pa dyan ay nag-aalala din siya na baka matuklasan ng ibang noble ang kanilang minahan at baka magsanhi pa ito ng pagpapahirap sa kanyang mga menero, kaya itinigil niya ang operasyon pansamantala. Sa narinig ni Louis Feng na pahayag ni Hana, ay nagtanong ito kung anong dahilan naman at sinabi niya ito sa kanya ang mga bagay na ito dahil isa din siyang noble. Dagdag pa nito na hindi daw ba ito natatakot na baka kunin niya ang kanilang minahan. Pinaliwanag naman ni Hana ang lahat, kung si Louis Feng daw ay tumangging tulungan siya at kinuha nito ang diamond na kanyang ibinigay ay hindi niya sasabihin ang patungkol sa kanilang minahan. Dahil halos karamihan ng mga noble ay mga sakam at gusto makuha ang lahat para sa kanila, pero si Louis Feng daw ay naiiba sa mga noble dahil hindi ito marunong mansamantala sa kapwa. Kaya siya na ang isang noble na pagkakatiwalaan niya. Sa mga narinig ni Louis Feng ay napangiti ito ng bahagya at sinabihan niya si Hana na pag-usapan nila ang kanilang kooperasyon sa pangkalakalan. Masaya naman na sumang-ayon si Baron Hana. Maya-maya pa ay umupo na sina Louis Feng at tinanong nito si Hana kung ilan daw ang kabuuan na bilang ng mga tao sa Laterite City. Sumagot naman si Hana na nasa mahigit ng 3,000 hanggang 4,000 katao. Nagsabi naman si Louis Feng na tutulungan niya ang kanyang mga tauhan sa minahan at magpapadala siya ng mga tao para tumulong. At magpapagawa siya doon ng pagawaan ng bakal at siya ang mag-supply sa kanila ng mga iron ore. Nagtanong naman si Hana kung gagawa daw ba ito ng mga bakal doon sa kanilang lungsod. Sumang-ayon naman si Louis Feng sa sinabi ni Hana, dahil napakaabala daw kung dadalhin pa ang mga iron ore sa Xiang City, kaya doon niya na lang gagawin bakal ang mga iron ore na kanilang dadalhin. Kaya ang mga iron ore ay papalitan niya ng iba't ibang mga item kasama na ang asin dito. Kaya tinanong nito si Hana kung pumapayag daw ba ito sa kanyang panukala. Masaya naman na sumang-ayon si Hana sa pahayag ni Louis Feng. Kaagad naman silang nagkamayan hudyat ng pagsang-ayon sa kanilang mga kasunduan. Samantala dumating naman si Annie at iniabot nito ang papel na pinakuha ni Louis Feng. Nagsabi naman muli si Louis Feng kay Hana kung nais daw ba nito ng ibang kooperasyon. Nagulat naman na nagtanong si Hana kung ano daw ba iyon. Kaagad naman iniabot ni Louis Feng ang papel at nang mabasa ito ni Hana ay nanlaki ang mga mata nito sa nakasulat sa papel. Ang nakasulat doon ay nais ni Louis Feng na palawakin ang kanyang teritoryo at kung nais daw ba makipagkooperasyon ni Hana. Sa pag-aalala ni Hana ay nakangiti si Louis Feng at nagsabi na kahit hindi pumayag si Hana ay tuloy pa rin ang kanilang napag-usapan patungkol sa mga iron ore. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagsabi si Hana na papayag siya na magpasakop kay Louis Feng. Kasabay nito ay kaagad ng pinirmahan ang kasunduan. At nagsabi naman si Louis na nasa iisang bangka na daw sila ngayon. Matapos ang talakayan ni Louis Feng ay nakatingin si Annie sa papaalis na si Hana at nagsabi na ang plano nila sa military harbor ay nasa kalagayan sa ngayon. Nakangiti naman na nagsabi si Louis na tama daw ito. Kung makumplito nila ang kanilang plano ay tinitiyak niya na makontrol nila ang buong harbor ng kanluran. Muling nagsabi si Annie na ang sunod naman nilang kausapin ay ang Mars City at ang Michelle City. Pero sa kanyang pagkakatanda ay pinadalhan na nila ang mga Castellian na ito ng imbitasyon. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi ito bumisita sa kanilang lungsod? Nagtanong naman si Annie kay Louis Feng kung alam daw ba nito ang dahilan kung bakit ayaw tumugon ang mga Castellian sa kanilang imbitasyon, ano kaya ang rason. Pero nakangiti lang si Louis Feng na nagsabi na naghihintay lang ang mga iyon. Nagtanong naman si Annie kung anong ibig sabihin ni Louis Feng patungkol sa paghihintay.
Sumagot naman muli si Louis Fang na naghihintay ang mga iyon ng disenyo kung kaninong panig sila sasama, sa atin ba o? Sa pangalawang prinsipe, nang marinig naman ni Annie ay muling nagtanong ito kung padadalhan pa daw ba nila ito ng panibagong imbitasyon. Tumanggi naman si Louis Fang dahil baka isipin ng mga ito na mga special silang mga tao. Sumang-ayon naman si Annie sa sinabi ni Louis Fang. Ilang sandali pa ay may iniabot si Annie kay Louis Fang na notebook para isang plano sa kanilang military harbor at tingnan daw nito. Kaagad naman binuksan ni Louis Fang ang nasabing notebook, natuwa naman si Louis Fang dahil maayos daw ang plano na ginawa ni Annie. Dahil sa papuri ni Louis Fang ay labis nang naging masaya si Annie sa kanyang narinig. Ngunit biglang nagsabi si Louis Fang na mayroon pa daw kakaunting kakulangan sa plano nito at siya na daw ang gagawa sa mga kulang. Dahil sa sinabi ni Louis Fang ay naging masungit si Annie at nagsabi na sa susunod niyang drawing ay aayusin niya ng husto para hindi na daw ni Louis Fang dagdagan pa. Dahil sa nakita ni Louis Fang na kilos ni Annie ay kaagad itong nakangiti at nagsabi na bibigyan niya si Annie ng gantimpala sa kanyang nagawa ngayon, at sabihin daw nito kung ano ang kanyang gusto. Naging masaya naman si Annie at tinanong niya si Louis Fang kung tunay daw ba iyon. Nakaagad naman sumang-ayon si Louis Fang at sabihin daw nito ang kahit na anong gusto nito. Nahihiya naman at namamula ang pagmumuka na nagsabi si Annie na ang kanyang kahilingan ay medyo kakaiba, hindi pa naranasan ng ibang mga babae. Si Louis Fang naman na tila hindi nito alam ang nais ni Annie kaya nakangiti itong sabihin ang kakaiba na nais nito at pinapangako niya na ibibigay niya ito. Naging masaya naman si Annie sa pahayag ni Louis Fang at nagtanong kung tunay daw ba iyon. Samantala sa likod ni Annie ay naroon si Mina na kumislap na ang mga mata nito dahil alam niya ang nais mangyari ni Annie sa kanyang master Louis Fang. Kaya ilang sandali pa ay kaagad na itong lumapit kay Annie at galit itong sumigaw na minamanipula daw nito ang kanilang Lord Louis Fang. Nagulat naman si Annie at napasigaw ito sa sakit dahil sa ginawa sa kanya ni Mina. Kaya ang resulta ay nagkagulo na ang dalawang dilag. Samantala habang pinagmamasdan ni Louis Fang ang bangayan ng dalawa ay nagsasabi ito na ngayon na daw ang pagdating ng grupo nila Leia, kaya kailangan nila itong salubungin upang ma-welcome nila ito. Tumigil naman ang dalawa sa kanilang harutan at kaagad ng sumang-ayon kay Louis Fang.